Mga kapatid, ngayong araw na ito ay may 7 tayong ina-exercise, no? At salamat ng Diyos, no? 2 lang yung nagsagawa tayo ng diagnostic, solemn diagnostic prayer. At sa 7 ito ay 2 yung nag-react talaga. Pero so ngayong hapon na ako nag-prepare pa tayo para sa lunch time natin at may oras pa ako, so mag-share muna ako sa mga artista na mga influencer, no? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ito po ay nabalita si Gina Lima sa Quezon City, isang artista, Viva Max artist. Natagpo ang patay sa kundo. So basahin natin ang Philippine Star, the Philippine Star, no? Mga kapatid, nagpakamatay din yung, hindi ko alam kung nagpakamatay ba itong, basahin muna natin. So sa Manila, Philippines, isang Viva Max artist ang natagpuang patay ng kanyang dating kasintahan kahapon ng umaga sa loob ng kanyang condominium sa Quezon City. Batay sa investigasyon, batay sa investigasyon ng La Loma Police Station 1, bandang alas 8:30 ng umaga, na mapansing hindi na gumalaw ang biktimang si Gina Lima, 23 years old, ng kanyang dating kasintahan na si Ivan Cesar Roquelio, 24 years old, sa tinutuluyan nitong condominium sa Barangay Katipunan, Quezon City. So, base sa report mga kapatid, napansing hindi na gumalaw ang biktima si Gina Lima, no? Nabatid ng 3 taon nang hiwalay si Lima at Roquelio, subalit dinalaw lamang ng huli ang una sa kondo nitong kamakailan. So 3 years na silang naghiwalay. Paggising niya ay napansin niyang hindi na huminga ang biktima. Kaya dinala niya ito sa Quezon City General Hospital, kung saan indeklara itong dead on arrival. Cardiorespiratory distress ang sinabing dahilan sa pagkamatay ng biktima. So, cardiorespiratory distress, no? Subalit, inulan ng komento ang post ang pagkamatay ni Lima, kung saan nagbigay ng simpatiya sa kanya at galit kay Roquelio dahil ang nangyari mga kapatid, biniblame ito si Roquelio sa pagkamatay ng kanyang kasintahan, pero nagkahiwalay na pala sila 3 years, no? Si Cesar Roquelio. Ayon sa post ng isang kaibigan ng biktima, madalas umanong makitaan ng mga pasa sa katawan ang biktima. Ayon sa post sa isang kaibigan, so meron dang pasa yung kanyang mga katawan. Patuloy naman ang investigasyon sa pulisya. So ito yung unang balita mga kapatid. So meron ng investigation. So susunod na investigation mga kapatid, ito na yung resulta sa investigation. Isang Viva Max actress natagpo ang patay sa kanyang kondo.
Kinalala ang nasawing biktima na si Gina Lima. Kaano ito ni Laila de Lima? Hindi. Laila de Lima pala yun. Sa salaysay ng dating lover ng biktima na si Ivan Cesar Ronquillo, 24 years old, bandang alas 8:30 ng umaga sa kanyang pagising ay hindi na gumalaw si Lima kaya dinala niya ito sa Quezon City. Sa initial na report ay cardiorespiratory distress ang sinabing dahilan sa pagkamatay ng biktima. Hindi naman alam ng mga otoridad kung saan nagpunta si Cesar Ronquillo matapos ang inulat nito sa pangyayari. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa krimen. So, wala pang investigation, mga kapatid. Pero si Ivan Cesar Ronquillo may pinupost, nagpakamatay pala ito, no? Dahil siya yung biniblame, no? So ang dami na nilang influencer ito, maraming silang follower, no? Si Lima, who shared modeling and lifestyle content on social media, maintained followings of over 423,000 on Facebook and 182,000 on Instagram. Ronquillo, Ivan Cesar Ronquillo, was known by his audience of over 34,000 on Instagram for his fitness photos and videos. Lima was pronounced dead after she was brought by Ronquillo to a hospital. Per The Inquirer, a medico-legal report from Quezon City Police District Forensic Unit reported that she sustained non-fatal external injuries in addition to fluid in her lungs and a congested heart. May sakit pala siya. So, hindi nagpakamatay si hindi din pinatay. No, her cause of death remains undetermined as investigators await result from toxicology and histopathology tests. In a press briefing, spokesperson Police Major Jennifer Ganaban said that the marijuana or other medication were recovered from the room where Lima was found unresponsive. On the morning on November, may marijuana and medication were recovered from the room. So, isa din yan, no? Ronquillo was found dead in the stair. On the morning, November 19, Ronquillo was found dead. Grabe, no? In his Quezon City home and was pronounced dead upon his arrival at the hospital. According to the Inquirer, Police Lieutenant Colonel Edison Cuano, Chief of Police, Criminal Investigation and Detection Unit, said that his death is being investigated as an alleged suicide by hanging. The outlet reported. So itong nakikita na meron palang marijuana. Possibly yung pagkamatay niya, her cause of death remains undetermined. Hindi pa na-determine talaga, no? And investigators await results from toxicology. So ito yung hinihintay nila, and histopathology test. In a press briefing, Police Major Jennifer Gaban said that marijuana and medications were recovered from the room where Lima was found unresponsive, the Inquirer reported. So, meron palang mga drugs, no?
So, mga kapatid ha, mag-ingat po kayo ha, at hindi po, kung nalulung tayo sa bisyo, nalulung tayo, dapat magpa-counseling na at magpa-rehab, no? And then, ito yung post ni, patuloy natin babasahin na, dahil parang November 18, November 21 tayo ngayon. So, November 19, on the morning of November 19, Ivan, yung kasintahan niya, Ivan, pero nagkahiwalay na sila for 3 years. Ivan Cesar Rogelio was found dead in the stairway of his Quezon City home and was pronounced dead upon his arrival at the hospital. According to the Enquirer, Police Lieutenant Colonel Edison Cuano, Chief of Police, Criminal Investigation and Detention Unit, said that his death is being investigated as an alleged suicide by hanging. So, alleged suicide by hanging. Alleged pa yon dahil wala pang investigation. Pwede din foul play, di ba? The outlet reported people has reached out to the Philippine National Police, Medical Legal Division, and Quezon City Police District Criminal Investigation and Detention Unit. The day before his death, Rogelio shared 3 posts on the Facebook in a tribute to his ex-girlfriend, which included photos and videos of the pair of them together. Never miss a story. Sign up for people's I love you so much, Gina. I can never do it without you by my side. Read 1, translated from Filipino. So, nag-post siya, no? I love you so much, Gina. I can never do it without you by my side. So, according to the Enquirer, Cuano told the press that police are investigating online harassment Rogelio received after Lima's death and confirmed that he was never a person of interest in the ongoing investigation into how Lima died. So, hindi po siya yung person of interest. At posible daw, alleged po ito, nagpakamatay. Posible nagpakamatay. Speaking out after Rogelio's death, his family shared a tribute to a late creator. I really love you. I wasn't able to hug you. It's too late that I only hugged you when you were already dead. I feel bad for not letting you experience that embrace, said Rogelio's father in Filipino. Yun yung message ng tatay, no? So, ano yung reflection natin dito, mga kapatid? No? I-embrace nyo yung mga tao na grabe yung depression, ha? Huwag yung, kung makasense kayo na grabe yung depression, bigyan nyo ng pagkakataon, bigyan yung panahon na mapakinggan natin, ha? Let us not condemn each other. Let us continue to embrace to express our presence, ministry of presence. Patuloy, basahin natin. We are looking at the possibility that one of the causes of my nephew's death and his passing was due to the overwhelming number of people who judge him on social media. So, another relative said, PRGM Network sa interview. So, mga kapatid, huwag tayong magbigay ng mga negative na komento kung hindi natin yung buong pangyayari dahil ano yan, pwedeng gagamitin yan. It will amplify, pwede gagamitin ng kaaway natin to amplify your depression and insignificant. I hope this serves as a lesson to everyone that you shouldn't be judging right away. You should first find out the whole story. No? At kita niyo naman, hindi naman siya yung totoo talaga. Hindi naman yun wala yung signal natin, mga kapatid. Pasensya po. So if you or someone know your struggle, with mental health challenges, emotional distress, spiritual counseling, ha? Huwag nyong solusyonin yung problema nyo na mag-isa. So, meron tayong office dito, meron tayong spiritual direction, mga kapatid, ha? Huwag tayong mawala ng pag-asa, ha? Hindi makatulong yung ilagay natin sa kamay natin
yung ating ilagay natin yung sarili natin. Yung solution natin ay sa pamagitan ng ating embrace solitude of being depressed. Marami na may matulungan natin ang bawat isa. Yung pamilya natin kung may problema, makinig tayo sa mga magulang natin. So dito tayo sa teaching ng simbahan, no? So dito mga kapatid, yung mga influencer natin, seek for counseling po. Seek for counseling. At huwag niyong solusyonan yung problema huwag kayong mag-decide kung nandyan pa yung grabing depression, mga kapatid, ha. At ito po, hindi po nagpakamatay yung si Gina Lima. Posible daw, alleged, nagpakamatay yung kasintahan niya dahil biniblame po ng mga tao. Marami tayong kinukomento na masama, hindi naman natin alam yung tunay na storya. So ito sabi ng simbahan dito tayo sa simbahan, CCC 2281, grave psychological disturbances, anguish, grave fear of hardship, suffering, or torture can diminish the responsibility of the one committing suicide. So grabe yung psychological disturbance mo. Grabe yung takot mo sa mga pagsubok sa buhay na hinaharap natin, mga komento ng mga tao sa social media, yung problema natin. Kung isa yan sa rason na nagpakamatay yung isang tao, the torture can diminish the responsibility of the one committing suicide. Yung committing suicide, ma-diminish po. Sabi naman ng simbahan, CCC 2287-83, we should not despair of the eternal salvation of persons who have taken their own lives. God can provide the opportunity for salutary repentance. The Church prays for persons who have taken their own lives. So anong gawin natin? Dublihin natin, mga kapatid, yung ating dasal, no? Una ni Gina Lima at ni Ivan Cesar Roquillo, no? Dublihin natin dasal, isasali ko din sila sa prayer ko ngayon, no? Lalong-lalo na sa mga pamilya nila. So pakikiramay po, let us value the presence of each one na kasama natin, at wag tayong madali magkondena, no? Kung meron tayong mga kaibigan na grabe yung struggle, mga kapatid. Okay? So, anong sabi ni Saint Augustine dito, mga kapatid? The City of God. Augustine taught that suicide is not permitted. Ipinagbabawal talaga ito. Because life is God's gift. Ito po yung ilagay natin sa isipan, Our life is not ours. It is God's gift. Hindi yan sa atin. So kung may problema tayo, katulad din ng dagat, may low tide, may high tide, no? So wag kang mawalan ng pag-asa. Tingnan mo yung langit, tingnan mo yung kabundukan, tingnan mo yung karagatan, ang laki. Yung problema natin maliit lang. So wag mag-decide base sa ating maliit na problema. Kahit ano yung laki ng problema mo, kneel down in front of the Blessed Sacrament. We have a great God. We have a big God. We have a great God. He has a great love for all of us. Okay? No one may take a life, even their own, since it violates the first commandment, thou shalt not kill. No? Yet Augustine also wrote about God's mercy and mystery of its soul's interior freedom. Hindi natin alam yung pagdurusa, yung mga struggle ng ating mga mahal na kapatid. Si St. Augustine, 13th century, St. Thomas Aquinas, offered 3 reasons suicide is wrong. 3 reasons. It violates the natural inclination to preserve life. Binabiolate natin. Yung una, yung natural inclination to preserve, dapat protektahan natin yung buhay natin. Pangalawa, it harms the community. Pangatlo,
usurps God's authority over life and death. No? So yan ang rason, 3 reasons why suicide is wrong. No? But Saint Aquinas also held that culpability depends on reason and free will. So yung pananagutan natin sa Panginoon, depende yun sa reason and free will, which aligns with modern understanding of mental illness. No? So yun ang sinabi ng simbahan, meron culpability, lesser culpability. So lesser yung kapag grabe yung oppression, grabe yung psychological disturbances, grabe yung problema, traumatic experience, no? So clouded na yung reason niya, clouded na din yung will niya, no? Saint John Chrysostom spoke against suicide as contrary to courage and hope. Saint Clement of Alexandria considered suicide a distortion of true martyrdom. No? Opposite po yun sa true martyrdom, di ba? Si Lactantius taught that life belongs to God alone. While they oppose suicide, they also wrote God's compassion, healing, and His heart for salvation of all. No? So anong gawin natin? Ito yung pastoral approach of the church. No? Compassion over condemnation. Recognizing the role of mental illness, providing support of the families, encouraging prayer for the deceased. So yan po yung moral approach ng ating simbahan ngayon. Compassion over condemnation. Hope in the mercy of God. God sees the whole heart. God understands the pain that no one else sees. God's mercy is greater than human weakness. No? So hope in the mercy of God. At totoo naman may hustisya ang Diyos, no? So patuloy lang tayo magdasal, mga kapatid. Accompaniment. So yung mga pari na naka-assign sa kanila, dapat may mag-offer ng consolation or provide pastor spiritual counseling. Offer funeral rites. Yung mga dito sa atin ay magbigay tayo ng mga catechism. And provide prayer and spiritual care. Avoid language that increases shame or guilt. Sabi ni Pope Francis, frequently speaks about God's infinite mercy toward those who suffer deeply. Lalo na mga pamilya ngayon, no? So ngayon, gusto ko na yung mga pamilya mag-receive ng sacrament. Confession kung sila ay Katoliko, confession, at yung deliverance kailangan din. Deliverance tayo sa grabing traumatic experience, spirit of trauma. And then yung mga psychologists, makatulong din yun, no? Sa atin, para ma-process yung isipan natin sa grabe na traumatic experience sa pamilya. Lalo-lalo na itong pamilya na merong nagpakamatay, no? So, pray for those who have died. So, ito yung church encourages us to do. Lalo-lalo na tayo na nandito sa social media. Pray for those who have died, support and accompany those struggling with mental health. So, kung nakasense na tayo na may mga pamilya na nag-struggle dito, support. No? Pwede, nandito tayo sa center, mga kapatid. Meron tayong spiritual direction dito. Encourage hope, connection, and care. So, meron community support. Lalo-lalo sa eskwelahan, no? Dapat suportahan natin na yung bawat classmate natin. Lalo-lalo na nagpakita ng grabe yung depression and isolation from the group. Yung bullying, ha? Mag-ingat po kayo dyan, ha? Seek help, spiritual, medical, and psychological when needed. Kung nalalaman din ninyo, seek help, ha? Reject judgment, instead embrace charity. Okay? Yan ang gagawin natin, ha? Yan lang po muna. Yun po yung spiritual advices natin sa kaso ni Gina Lima at ni Ivan Cesar Roquelio, no? At special mention ko sila ngayon, no? Sa misa ko. At sa pamilya nila, no? At sana po wala nang susunod, no? At kung may mga problema kayo, listen for our pastors, inspirational talk, listen for the priest, inspirational homily, and receive the sacrament. Very important, mga kapatid. Receive the sacrament. Go to your priest, receive the sacrament of confession. Yan ang pinaka-importante, mga kapatid, ha?
At salamat ni Merlin Meloria. Thank you, Father, Father, for always inspiring dako kaayo kag bumalik. Amayet Olteri nanood sa atin. Si Augusto Muhar nanood sa atin. Father, ngano man usahay mag-flashback man ang atong mga trauma. Unang-una kapatid, sa spiritual explanation yan at may psychological explanation yan. So dito lang ako sa spiritual explanation. Yung demonyo kapatid, balikin niya yung, atakihin niya yung imagination natin at yung memory natin. So anong encounter natin? Process of disappropriation. Ano yung disappropriation? Una, return to center. Yung bad thoughts mo, posible galing yan sa bad spirit. So ibalik mo sa kanya yan. At yung kung ibalik mo sa kanya yan, wala ka ng puwang, wala ka ng mudo, kung ibalik mo sa kanya yan, mga kapatid, no, hindi ito sa akin. No? Dahil tayo ay ang Diyos nagpakamatay sa atin, di ba? No? Yun ang ipagbabalik, i-counter mo sa imagination mo lang. No? Kahit may trauma ako, kahit may negative experience ako, pero may mensahe ang Panginoon dyan. So yung bad thoughts, galing yan posible sa bad spirits. So i-counter mo siya. Pangalawa, separate or detach from your thought. Completely detach from your thought. Yung isipan ko ay hindi po ito nag-describe sa buong pagkatao ko. Okay? And then process po. Then count the blessing. Count the good, the graces that bestowed by God to us. And we will praise the Lord every day. Okay? At pasalamat ako sa star senders natin ngayon. Hi, Father Darwin. Thank you for praying for my husband, Adam Paulsen, who have stage 4 cancer. He is in remission and still getting immunotherapy every 3 weeks. Please keep him and I in your prayers, Father Darwin. Taga Daguhoy. Di ay ako, Papa ug Mama. Si Matias and Flora Tori Mucha. They visited your parents this summer. Perhaps someday, makabakasyon mi diha. We will visit your parents and hopefully able to meet you. Flora May Paulsen. Ay, salamat ha, Sister Flora May. Napadala 1,000. Salamat po. Si Manuel, napadala sa atin ng 120 stars. And si Elvera Balongkit Onji, napadala sa atin ng 100 stars. Bago po itong star senders natin, si Flora May Paulsen. At si Johan, bago din ito. 3,000 stars. Salamat, Johan RM. Diyos na po magsukli ninyo, ha. Bago din ito. No? Si Christine Soronio. Bago din ito. 100 stars. Salamat po. Si Gwen Perez, napadala ng 100 stars. Salamat po. Ang Diyos na po magsukli sa inyo. Hello, Father Darwin. Gikan ni Nelson. Gikan din sa Butuan City og CFD member. Din sa Diocese sa Butuan. Bro Nelson, patuloy ka ha. Patuloy ka na mag-aral dahil sa pamagitan nito, dudubli yung ating kaalaman at marami tayong ma-inspire. Si Divina and Rena, amping kanunay, Father. Salamat kaayo. Si Ruby Canyarejo. Si Felicia Sarande. God bless you, Father. Watching from Dumaguete City. Sorolina Ibias, no? Nagtanaw sa ato, So, ang daming hinaharas mga kapatid. This Monday, meron tayong ipang-exercise, no? So, nag-overtime yung kaaway natin mga kapatid. At sana marami pa mga pari na mamulat at ma-inspire, magbigay sa sarili nila para sa mga hinaharas ng mga demonyo, no? At ipagdasal nyo. So, meron tayong mga seminarians na tinutulungan. 26 seminarians na po yan. At salamat sa mga laging sumusuporta. At si Ate Jojo ang magbayad. Siguro this week, meron na tayong pera. This week, makabayad na tayo. Okay? Dahil nakaabot na last week pa. At si Ate Jojo ay busy sa kanyang pagkaguro. No? Si Lisa Nida danood sa atin. Si Amina Vergara. God bless you always, Father. Si Merlin Meloria Arabaca is watching. At si Yam Montejo. Good morning, Father. God bless. Good morning din. So si Wilfrida Samsona.
Rose Villa Gabriel. Hello, Father. Amping kanunay watching from Isabel Leyte. No, si Anisha Uro Inok. No, salamat At kakain muna kami At find T. Maria at the Taxi FD with a humble heart. God bless.